FM. Hello mga idol! Pakitawag na lang ako sa pangalang Mea. Hindi naman nabago itong kwentong ibabahagi ko sa inyo. Pero gusto ko pa rin i-share ang naging karanasan ko sa pag-ibig na hindi ko na yata makakalimutan. Noon pa lang, may crush na ako sa katrabaho kong si Jacob. Mabait at masayahin kasing tao yun. Kaya halos lahat ng tao sa office, kaibigan niya. Wala naman siyang alam sa nararamdaman ko dahil hindi ko rin naman pinapaalam. Ayoko kasing masira ang pagkakaibigan namin dahil kung sakaling malaman niya, hindi naman ako sigurado kung mananatili pa rin kaming magkaibigan pagkatapos ng lahat. Uy, Jacob, galit ka ba sa akin? Hindi. Ay nako, hindi ka marunong magsinungaling, no? Bakit ka ba kasi galit? Ano naman ang ginawa ko sa'yo? Sinira mo ang diskarte ko kay Ana kanina. Makakasama ko na siya sana biglang may sumingit sa usapan namin. Ayun, nasira ang diskarte ko. Kaya naman pala panay ang pakit mo kay Ana. May gusto ka pala sa kanya. Nawala sa isip ko eh. Sorry. Kakaiba ka rin no? Ikaw lang tong may kasalanan na nga, nagagawa pang tumawa. Sorry. Hindi ko lang talaga maiwasan ng matawa. Sige, ganito na lang. Para makabawi ako sa'yo, tutulungan kita sa kanya. Huwag na. Alam ko namang wala akong pag-asa sa kanya eh. Alam ko na kung bakit. May boyfriend siya, di ba? Yung parating sumusundo sa kanya na gwapo, matangkad, mukhang mayaman, at may magandang kotse. Wow! Thank you ah. Thank you dahil mas lalo mo sa akin pinaramdam na wala talaga akong pag-asa sa kanya. Napakabait mong kaibigan. Salamat. Ito naman, anong gusto mo? I-build up ko yung self-confidence mo kahit nakikita ko naman na talagang wala kang pag-asa sa kanya? Mas maganda na yung ako na lang ang sasampal sa'yo ng katotohanan kaysa yung panahon pang gagawa nun sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yan. Huwag mo lang paasahin ang sarili mo sa isang bagay na alam mo namang hindi magiging iyo. Ang dami pa namang iba dyan eh. Si Ana lang kasi ang gusto ko. Siya lang yung mahal ko. Wala nang iba. Maghihintay ako sa kanya. Hanggang kailan? Hanggang saan? Hanggang... tingnan mo. Hindi ka rin sigurado kung hanggang kailan ka maghihintay sa kanya. So ang ibig sabihin yan, hindi yan magtatagal. Infatuation lang yan. Akala mo in love ka, pero ang totoo, crush mo lang siya. Hoy, may gusto ko kay Ana no, mahal ko siya. Ay nako, wag ako Jacob. Diyan kami nagsimula ni Jacob. Sa asaran at kulitan. Hanggang sa hindi ko inaasahan, mas lalo pala kaming nalapit sa isa't isa. Siya ang unang umamin. At dahil nandun na rin naman kami, tinuloy ko na. Eventually, naging kami rin sa bandang huli. Oo, masaya. As in, masayang-masaya ako. Pero syempre, hindi lahat ng nakaka-inlove na sitwasyon ideal na. May isang bagay na tungkol kay Jacob ang tinanggap ko ng buong buo dahil mahal ko siya. Anong gusto mong gawin pagkatapos natin kumain? Unang bahala. Kahit ano, ayos lang sa akin. Wala naman kasi magandang palabas ngayon eh. Siguro, maglakad-lakad na lang tayo dyan. Ay, wait. Di ba sabi mo may bibilhin ka sa department store? Ay, oo nga pala no. Kailangan ko na kasi ng bagong sapatos. O sige, after nito, sa department store tayo. Tamang-tama. Bibili ako ng regalo para sa tita ko. Uy, pumunta ka sa party niya ha. Matagal ka na nung gustong makilala. Sige ba? Kailan ba yon? Ngayong Sabado. Sabado? Naku, negative ako. Sa akin kasi iiwan ni Rita si Ashley sa Sabado. May lakad daw kasi siya eh. Ganun ba? O sige, ayos lang naman. Mea, pasensya ka na ha. Ano ka ba? Ayos lang no. Nakakatuwa nga dahil okay naman kayo ni Rita. Nagkakasundo kayo para sa anak niyo. At higit sa lahat,
hindi mo nakakalimutan ang pagiging tatay mo kay Ashley. Ganun talaga. Hindi dapat madama yung bata sa awayan ng mga magulang. Nakakalungkot lang dahil hindi namin nabigyan ng buong pamilya si Ashley. Ayos lang yun. At least alam niyang nandyan kayo parati para sa kanya. Oo nga. Kaya kapag tayo nagkaanak, sisiguraduhin ko na hindi mararamdaman ni Ashley na wala siyang pamilya. Gagawin ko ang lahat para maging close lang siya sa magiging kapatid niya. Magagalit ka ba sa akin kapag sinabi ko sa'yong minsan, naiisip ko na baka hindi sa atin yan mangyari dahil may anak ka na sa iba? At syempre, kahit anong mangyari, kasal pa rin naman kayo ni Rita. Syempre hindi. Kahit naman sinong hindi nakakakilala sa atin, iba ang iisipin. Pero mahalaga pa ba yun? Diba ang importante naman, yung mahal kita, yung mahal mo ko. Pero kahit bali-balik na rin naman natin ang mundo, may asawa at anak ka pa rin. Kahit anong... Makinig ka sa akin. Oo, may asawa at anak ako. Pero wala na kami ni Rita. Kaintindihan kaming dalawa na talagang hindi na kami magkakabalikan. At alam yun ni Ashley. Pero kasi... Tama na. Binibigyan mo lang ng stress ang sarili mo sa isang bagay na di mo naman dapat ipag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Mahal na mahal kita kaya hindi kita pababayaan. Magtiwala ka lang sa akin, okay? Parang linyahan niya ng mga manloloko ah. Hoy, hindi ako manloloko, no? Kahit tanungin mo pa si Rita, wala siyang naging problema sa akin pagdating sa mga babae. Good boy to, no? We, hindi nga. Oo naman. Tsaka, parati kong iniisip na may anak akong babae. Ayokong sa akin pa niya makita kung paano maloko ang isang babae. Ayoko na dahil sa akin, sasabihin niya na lahat ng lalaki sa mundo manloloko. Ay, sige na nga. Hindi ka naman loloko. Hindi talaga. Itaga mo pa sa bato. In good terms naman sina Jacob at ang ex-wife niya. Kahit nung magkaibigan pa lang kami, alam kong may pamilya na siya. Pero alam ko rin naman na matagal na silang tapos ni Rita. Kaya lang, alam ko rin na may mga adjustments akong kailangang gawin. Ang dami naman ito. Ubus ba natin to? Wala kang choice kundi ubusin. Tignan mo na nga yung katawan mo. Para ka naglalakad na kalansay. Uy, hindi ah. Uy, nito sa kalansay. Slim lang. Sus, ganon na rin yun. O ito, kumain ka na. Uy, ang sweet nyo namang dalawa. Huwag nyo sabing di pa kayo magsusubuan ng pagkain, ha? Baliw ka talaga. Sana all may jowa. Jowa? Ay nako, Jacob. Huwag ka na magkunwari dyan dahil alam ko na. Buti nga sinabi sa akin ni Mea na kayo na pala dahil masakit ng ulo ko manghula, no? O siya, pipila na ako at baka maubusan pa ako ng pagkain. Bye, lovebirds! Bye! May sinabihan ka? Oo. Si Liza lang naman yan eh. Ba't mo sinabi? Bakit naman hindi? Kaibigan ko naman si Lizelle ah. Mea, bakit kailangan mo pang ipaalam sa iba yung tungkol sa atin? Para saan? Masaya naman tayo ah. Teka nga, ano bang issue mo? Sinabi ko lang naman na boyfriend na kita. Anong masama dun? Huwag mo sabihing ikinakahiya mo ko ha? Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Ayaw mo ba ng mas private na relasyon? Ikaw lang ang iniisip ko. Ang alam nilang lahat, pamilyado na ako. Sa tingin mo ba kahit mga kaibigan mo ang mga yan, hindi ka nila iisipan ng hindi maganda? Alam mo, ikaw lang nag-iisip ng ganyan eh. Ikaw lang naman ang masyadong takot na malaman ng ibang tungkol sa atin. Akala ko ba ipagsisigawan mo sa mundo na mahal mo ko? Sige nga, paano mo gagawin yun kung ang simpleng pagsasabi lang sa mga kaibigan natin, ayaw mong gawin? Mea, ikaw ang iniisip ko, masama ba yun? Ayaw kitang masaktan sa mga maririnig mo sa ibang tao. Ayaw kong isipin mo na... Na ano? Nakabit lang ako? At bakit ko naman iisipin yun kung talagang hiwalay na kayo ni Rita? Hiwalay na kaming dalawa. Yun naman pala eh. So anong problema mo? At parang ayaw mong malaman ng iba na boyfriend na kita. Kasi yung mga galawan mo, yan yung mga galawan ng mga taong may sinisikreto. May sikreto ka ba sa akin? Wala. Alam mong wala. Oh, yun naman pala eh. Problem solved. Ganun lang kasimple. Ayoko lang ng issue. Kailan pa tayo nagkaroon ng pakialam sa sasabihin ng iba? Basta tayong dalawa, alam natin kung ano ang totoo. At kung talagang mahal mo ko, hindi ka mahihiyang sabihin ang tungkol sa atin.
Hindi ka iiwas sa mga tanong nila na parang tinatago mo ko. Tigilan mo ako dyan sa iniisip lang kita, sa ayoko lang ng issue. At lalong-lalo na sa gusto ko lang ng privacy sa relasyon natin. Red flag yan, Jacob! Hindi ka manluloko, di ba? Pwes, huwag kang kumilos na para kang manluloko. Ayoko mag-isip ng kung ano-ano, mga idol. Ayokong isipin na niloloko lang ako ni Jacob. Pinapaasa. Dahil sa totoo lang, wala pa naman akong experience sa mga red flag ng isang relasyon. Never ko pa naman na-experience na maloko. Kaya nakaka-paranoid na baka dahil kay Jacob, masumpa ko ang lahat ng lalaki sa mundo. Sa awa ng Diyos, nakita ko naman ang pagbabago kay Jacob. Mas nagbigay siya sa akin ng oras at higit sa lahat, hindi na niya tinatago ang relasyon naming dalawa. Kaya naman sabi ko noon, mahal nga talaga niya ako. Sorry, nalate ako. Hinatid ko pa kasi sa school si Ashley. Ayos lang yun. Mag-uumpisa pa lang naman akong magluto eh. Huwag na. Nag-take out na ako ng pagkain. Ito na lang ang kainin natin. O sige, akin na yan. Love, okay ka lang ba? Ha? Bakit? Tingnan mo, namumutla ka kasi. May sakit ka ba? Pagod lang siguro ako. Okay lang ako. Sige, sabi mo eh. Teka, ano nga pala yung sasabihin mo sa akin? Ano kasi, Jacob. Ano? Buntis ako. Uy, Jacob, narinig mo ba ako? Ang sabi ko, buntis ako. Sigurado ka ba? Nagpa-check up ka na ba? Oo, ilang pregnancy tests na nga ang ginamit ko pero lahat yun positive. Hanggang sa sinabi nga sa akin ng OB na buntis ako. So buntis ka nga? Magiging tatay ako? Masaya ka? Hindi ka galit? Bakit naman ako magagalit? Magkakaroon na tayo ng anak. Halika nga dito. Love, magkaka-baby na tayo. Seryoso ka talaga? Talagang masaya ka? Oo naman. Teka, hindi ka ba naniniwala na masaya ako sa pagbubuntis mo? Oo. Kasi ang ini-expect ko magagalit ka sa akin o aalis ka na lang bigla o tatanungin mo ako kung ikaw ba talaga ang tatay nito. Love, hinay-hinay sa panonood ng mga pelikula. Hindi ako galit. Masaya pa nga ako eh. Pero sana sinabi mo muna sa akin na may kutob kang buntis ka para nasamahan kita dun sa OB mo. Huwag kang mag-alala at matakot. Ako ang bahala sa'yo. Aalagaan natin yung baby. Palalakihin natin siya ng puno ng pagmamahal. Naging maganda ang pagbubuntis ko. Nakita at naramdaman ko naman na nandyan lang si Jacob at nakasuporta sa akin. Sinabi lang niya na alam na raw ni Rita at ng pamilya niya pero ni minsan hindi ko pa sila nakasama. Hindi ko alam kung sino ba ang may ayaw, si Jacob o ang pamilya niya. Nasaan ba yun? Uy, ate, ano ba yan? Okay ka lang ba? Teka nga, manganganak ka na ba? Baliw, hindi. Nag-aalala lang ako. Si Jacob kasi, hindi pa ako tinatawagan simula kahapon. Oh, baka naman kasi busy. Busy saan? Sa trabaho? Sinabi sa akin ni Rizel na hindi naman daw nag-overtime si Jacob sa office. So saan siya busy? Sa pamilya niya? Ate, pwede ba? Teka lang nga, relax ka lang muna. Alam mo, pati ako nadadamay sa inis mo eh. Alam mo, kaysa magagaganyan ka, aligaga ka, tawagan mo kaya. Oh, pati mo tawagan.
Kasi ang sabi niya, wag ko raw siyang tatawagan. Siya raw ang tatawag sa akin. Ha? Anong kalokohan yun? Sige, tatawagan ko siya. Yan! Ano ka ba girlfriend gano ate? Pwede kang tumawag kahit kailan mo gusto. Hello? Ba't ka tumawag? Diba, sabi ko sa'yo, ako ang tatawag sa'yo. Nasaan ka ba? Nasa bahay. Ano ba kasing kailangan mo? Alam mo ba kung ano ang araw ngayon, Jacob? Check up ko ngayon sa OB. Hindi ka na naman sumipot sa check up ko. Hindi mo nga alam kung anong bang nangyayari sa anak natin eh. Kung buhay ba siya, o may sakit, o... Ay, hindi ka man lang nakahanap ng oras para masamahan ako. Ano bang dinadrama-drama mo? Ito na naman ba tayo? Dahil lang ba sa hindi ko pagsama sa'yo, kaya sisermonan mo na naman ako? Jacob naman! Intindihin mo ang sitwasyon ko. Buntis ako. Maselan ang kalagayan ko, kaya dapat palagi kang nasa tabi ko. Bata ka ba para hindi mo alam kung anong gagawin mo? At isa pa, may anak din ako dito na kailangan ako. Hindi sa lahat ng oras na gusto mo, nandyan ako. Akala ko ba alagaan mo ako? Akala ko ba lagi kang nasa tabi ko? Nasaan ka ngayon? Nandyan ka na naman sa kanila. Mia, wala kang karapatan na sabihin ng mga yan dahil ginusto mo rin to. Ginusto mong pasukin ang sitwasyon natin ito kaya magtiis ka. Hello? Hello? Jacob! Bisit na buhay to! Ate, kumalma ka nga. Teka nga, umupo ka nga muna. Hindi na niya ako mahal. Ay, ano? Ano ba sinasabi mo? Teka, ganito, pwede bang tumahan ka muna? Alam mo namang bawal sa'yo ma-stress eh. Wala na siyang pakialam sa akin, Kari. Sa anak namin, sa amin. Ate, alam mo naman 'di ba na sa umpisa pa lang, uunahin niya ang pamilya niya. Dapat alam mo na 'yon at pinaghandaan mo na para hindi ka nasasaktan ng ganyan. Hindi ko kayang mawala si Jacob sa akin, Kari. Hindi ko kaya. Ate, sige na, tama na, okay? Masama yung masyado kang ma-stress, baka madamay pa yung bata, Tana. Jacob. Tana. Dito na nagsimulang magbago ang lahat, mga idol. Ilang araw na akong hindi kinokontak ni Jacob. Ayaw ko mang sabihin pero kinukutuban talaga ako ng sobra. Nakita ko na kasi to sa ibang tao na kapag hindi ka kinausap ng matagal, hiwalayan na ang kasunod na mangyayari. Mabuti naman at naisipan mo kaming dalawin ng anak mo. I'm sorry, Mea. Bentang-benta na yung sorry mo eh. Wala ka bang alam na sabihin? Yung kaya mong patunayan? Diba, naiintindihan mo naman ang sitwasyon natin simulat sa pool pa lang? Alam mo may pamilya akong kailangan din ako. Pero kailangan ka din namin dito. Hindi ba kami pamilya ng anak mo, ha? Please, Mea. Ka naman maging makitid ang utak. Ako pang makitid ang utak ngayon? Jacob, may anak ka sa akin. May responsibilidad ka din sa akin. Selfish na akong selfish. Pero pinaglalaban ko lang ang karapatan ng anak ko na magkaroon siya ng tatay na hindi mo maibigay sa kanya. Ngayon, sino ang makitid sa atin ng utak, ha? Hindi ako nandito para makipag-away sa'yo. Gusto ko mapag-usapan natin to ng maayos. Ikaw ang nagsimula, Jacob. Mahal ko yung pamilya ko. Pwedeng tumigil ka na sa kagaganyan mo, ha? Parang pinapalabas mo kasi. Nakabit mo ako pero hindi naman. Sige nga, ano kami ng anak mo, ha? Ngayon ko lang kasi napagtanto na ang hirap pala ng pinasok nating sitwasyon. Ayoko masaktan sila. Kaya kami na lang ang sasaktan mo, ganun ba? Sana, Jacob, noon mo pa naisip yan. Sana noon mo pa sinabi sa akin para hindi na ako nagpakatanga sa'yo. Hindi naman kita pinilit, di ba? Ikaw yung nagdesisyon na magpakatanga sa akin. Dahil kahit ano naman gawin natin, kung ayaw mo talaga, wala akong magagawa. At
Ako pang may kasalanan ngayon, ha? Ako bang sisisihin mo? Ang mali ko lang dito, yung minahal kita. Pinagkatiwalaan ko ang lahat ng mga sinabi mo sa akin, na kami ang pipiliin mo, na ako ang mas mamahalin mo. Pero nagkamali pala ako. Sinungaling ka, Jacob. Tama na! Alam mo may pamilya ako pero tumuloy ka pa rin. Dapat alam mo na darating din yung araw na hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko sa isang katulad mo! Ang kapal ng mukha mo! Mea. Sa tuwing nahihirapan ako sa pagbubuntis at wala ka, iniisip ko na lang na baka may kailangan ka lang gawin kaya ka wala. At yung panahon na kailangan kita, kahit gusto kong makasama ka, kahit gusto kong yakapin mo ako, hindi ko pinilit na gawin mo yun sa akin. Dahil alam kong hindi lang ako ang responsibilidad mo. Naiintindihan ko yun. Pero may anak na din tayong dalawa, Jacob. Pero kailangan kong gawin yung tama. May pamilya ako at kailangan nila ako. Tama? Bakit, Jacob? Nagkamali ba ako? Hindi naman, diba? Kaya saan mo hinuhugot yung mga sinasabi mo sa akin? Hindi ako kabet! Alam ko yan! At alam mo yan! Alam ng pamilya mo yan! Kaya huwag mong iparamdam sa akin na isa lang akong pagkakamali sa buhay mo dahil alam kong hindi! I'm sorry, Mea. Patawarin mo ko. Patawarin mong mukha mo! Umalis ka na hanggat kaya ko pang kontrolin ang sarili ko! Ayokong sumama pa lalo ang loob ko! Dahil kapag may mangyari sa akin, sinasabi ko sa'yo, magbabayad ka! Simula noon, hindi ko na kinausap pa si Jacob. Hindi ko naman pinagdamot sa kanya ang baby namin pero never siyang dumalaw maski na nung nanganak ako. Siya na mismo ang lumimot sa aming mag-ina. Pero sabi ko noon, mas maganda na yung ganito. Iniwan na lang niya kami kaysa naman patagalin pa niya ang pagkukunwari na mahalaga kami sa kanya ng anak namin. Mga idol, maayos naman ang kalagayan naming mag-ina ngayon. Kahit mahirap ang magpaka-single mother, ayos lang. Alam ko nakakayanin ko. Hindi ko ipaparamdam sa anak ko na wala siyang tatay. Dahil sigurado akong kaya kong punan ang pagkukulang ng tatay niya. Hanggang dito na lang, Mea. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.